Hindi naman hindi naman departamentong maliit ito eh. Nagkataong Department of Education ito eh. Hindi ko minamaliit yung ibang departamento, pero nagkataong ito, hindi lamang sa laki, kung hindi yung magnitude ng kanyang responsibility. Kasi kung talagang halimbawa, talagang may pinagmulan na ano ito, ba't pa ako pupunta ron, di ba? Oo nga. Sa akin palagay, talagang formal niyang kinikilala na yung pagsasanib ng dalawang puwersa na yon, yun ang naging bahagi at naging factor kung ba't nanalo silang dalawa. Sa kalagayan na yon, sa pagbibitiw na yon, ang parang agam-agam. Yun sa dahilan. Kaya ako nalulungkot eh. Bakit hindi ka malulungkot? Vice President ito. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kung tatanungin mo, ako isa siguro sa nalungkot. Nakalulungkot yun dahil sa ikaw bilang Pangulo ng Pilipinas, kasama mo sa isang team, ngayon lang nangyari ito eh. Yes. Sa maraming pagkakataon, presidente, hindi sila magkapartido ng vice president. Nangyari ito, sunod-sunod. Yes. Panahon ni Pangulong Joseph Estrada, hindi niya yata kaalyado yung vice president. GMA, ang BP mo niya. Pagkatapos nung GMA na, si Kabayan. Pagkatapos si Noynoy, ang sumunod. Pinoy, sinong vice president? Si Binay. O hindi rin sila magkakaalyado pero sa umpisa, pero nawawala din. Pero ito, sa nakita ko, kumampanya sila at nagwagi sa pagitan ng isang plataforma ng pagkakaisa at saka Uniteam. Yes. Kasama ako dun eh. Kaya alam ko yun eh. Ang totoo niyan, alam mo, dahil sa aking paggalang do sa layunin ng pagkakaisa na yon, nung ako'y magpasya na mag-withdraw, kinausap ako nung isa sa mga aming campaign strategist. Sabi niya, Kong, nalaman na ni presidential candidate noon, BBM, na ikaw ay mag-withdraw, pero ginagalang niya yon kung hindi mo na marireconsider yung posisyon mo. Pero meron siyang pakiusap na dahil Uniteam tayo, ang pakiusap niya lang ganito, kung po pwedeng kumpletohin mo yung ating rallies. Dahil meron pang natitirang mga 4 na malalaking rallies. Tinupad ko yun. Meron lang ata akong na-miss sapagkat kundi ako nagkakamali, yung pa ako, hindi naman rayuma, pero hindi ko malaman kung bakit hindi ko maigalaw nun eh. Pero sandali lang yun. Isa lang ang na-miss ko, pero yung 3 malalaki, hanggang dun sa pinakamalaki, itong Soler, nandun pa rin ako. Ibig sabihin, tinapos ko yun. Kasi gusto ko talagang panagutan yung pagkakaisa na nandun. Kaya kung sinabing ako'y nalulungkot, sapagkat alam mo, Vice President ito, at tayo ay nangampanya at tuluyang nagwagi sapagkat palagay ko tiningala ng tao yun. Siguro sabi ng tao, mukhang maganda ito. Ang isang tandem na ang pagkakaisang kanyang nilalayon ay makabubuti para sa ating bansa. Sa makatwid, kung makikita mo yung boto na bumuhos, halos magkapareho sila eh. At saka talagang historical. So yung kung pag-uusapan natin yung laki ng capital, political capital, talagang bentahang-bentaha ito. Pagkatapos mag-a-announce ng medyo ako'y nalulungkot talaga. Para sa akin ay isang kabawasan doon sa maaaring sa maaaring magawa ng ating Pangulo. Iba na yung magkasama kayo, di ba? Kasi tingnan mo, hindi naman departamentong maliit ito eh. Nagkataong Department of Education ito eh. Hindi ko minamaliit yung ibang departamento, pero nagkataong ito, hindi lamang sa laki, kung hindi yung magnitude ng kanyang responsibilidad. Ang ating mag-aaral ang pinag-uusapan eh. Ang ating kabataan na sila ang ating kinabukasan. Ikaw ang maghuhulma sa mga ito. Napakalaking napakalaking responsibilidad ito, kung hindi man yung pinakamalaking responsibilidad.
pagkatapos magbibitaw ang ating pangalawang Pangulo. Nalulungkot ako sapagkat negative yun kaysa sa positive. Lahat ng negative nakakabawas. Kung ang pag-uusapan ay yung effectiveness ng isang pamamahala. Kasi, di ba, pagka positive, lahat tayo nagkakaayon-ayon, nagkakasundo. So, ang tanong mo sa akin, anong basa ko, bakit nagkaganon? Hindi, tanong mo sa akin, anong masasabi mo? Ako'y nalulungkot. Kasi ang pagkakaiba lang kung kumpara doon sa mga ibang mga biglang nagbibitiw at iniiwan ng gabinete, this time may parang hindi may transition na 30 days personal na pumunta ng Malacanang, nagpaalam, hindi katulad ng mga iba na basta na lang umaalis ko. Kasi nga sa akin palagay, alam niya yung alam niya yung pananagutan ng pagkakaisa . Sa tingin ko ayaw niya sana yun . Para kasi kung talagang halimbawa talagang may pinagmulan na ba't pa ako pupunta ron, di ba? Oo nga. Sa akin palagay, talagang formal niyang kinikilala na yung pagsasanib ng dalawang puwersa na yun ang naging bahagi at naging factor kung ba't nanalo silang dalawa. Naisip niya rin yun. At sa aking palagay, wala naman siguro silang samaan ng loob. Wala nga dahil yun ang aking palagay. Nagpaalam ng mga, tsaka doon sa kanyang pananalita. Wala naman siyang sinabi na, ikaw naman kasi. Wala namang sisihan na gano'n . Wala nga Di ba? So, bakit hindi ka malulungkot? Ano ba? Dapat sana, naging malaking bahagi rin siya na sa ikatatatag pa natin bilang isang bansa. Well, itanong ho namin yan kahapon. Kanino? Sa ating mga kababayan, sa aming Vox Populi, kung tama nga ba yung ginawa ni BP Sara na pagbibitiw, sabi naman ng mga sumagot. Tinanong ninyo? Sa paano ang pagtatanong Vox Populi, kung tama ba ang ginawang pagbibitiw ni BP Sara Inday sa gabinete. Ang sabi naman ng mga sumagot, siguro tama na. Tama na rin dahil personal choice niya yun, Kong. Wala namang makakapagpigil din sa kanya kung ayaw na niyang pangunahan yung Department of Education. Kong. Hindi, kung napansin mo ba, kasi sa isang taong magbibitiw, at least sasabihin mo yung dahilan kung bakit ka nagbitiw. Yun nga po. Ikaw, halimbawa, nagbitiw ka sa ating palatuntunan. Sa tagal ng pagsasama natin dito, basta ka na lang magsasabi na ako po sa akin pong kaligayahan, sa masasayang pangyayari po na nagaganap sa aming samahan dito sa SGM, napag-isip-isip ko pong ako'y kailangang umalis na. Hindi ka pa magpapaliwanag kung bakit ka alis, napakasayang pagkatapos alis ka. Ngayon, yun ang siguro yung nandun sa kalagayan na yun, sa pagbibitiw na yon, ang parang agam-agam. Yun sa dahilan. Kaya ako nalulungkot . Bakit hindi ka malulungkot? Vice President ito. Sana man lang nag-resign yung bumbero dito sa San Juan. Wala namang masyadong... O kaya, wala tayong minamalit kahit sinong naglilingkod bayan. Kaya lang ito, yung implication, secretary ng isang napakahalagang kagawaran. Isang kagawaran na mayroong mandato na siyang maghubog, humulma sa ating mga kabataan na sila pa naman ang ating investment sa hinaharap. Ngayon, ako ba? Basta ko ba tatalikuran yun sa laki ng pananagutan na yun? May dahilan . Doon ako nalulungkot. Bakit hindi nagawan ng paraan yung dahilan na yun? Kung ano man yun. Nga. Kung ano man yun, halimbawa.